Kabanata 1121, ang mga salita ng Pavilion Master. Pagkatapos ng kalahating buwan, sa wakas ay lumitaw ang makapangyarihang figure na ito. Huminga siya ng malalim at itinaas ang kanyang ulo sa langit upang bumaantong hininga, sa wakas ay lumabas mula sa selyo. Sa sandaling iyon, bigla siyang lumingon kay Yunlong at sinabi sa malamig na boses, "May nalaman ka ba tungkol sa brat na iyon?" Mabilis na sinabi ni Yunlong, "Pakisigurado Master, nalaman ko na ang pangalan ng taong ito ay Qin Yu at siya ay nasa Fire Country." Sige. Inilagay ng makapangyarihang figure ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran habang siya ay malamig na sumangot. "Sumunod ka sa akin sa Fire Country, sa Pyro. Maaari nating gamitin ang taong ito para ipahayag na bumalik na ang ating Tianzong." Oo. Tuldok 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 tuldok. Nang gabing iyon, kumalat sa Martial Arts Forum ang balitang ipinanganak ang isang makapangyarihang figure. Gabi na, inihayag ni Tian Jizi sa Martial Arts Forum. Isang makapangyarihang figure ang ipinanganak ngayon, at ang kanyang pangalan ay Tianzong. Darating siya sa bansang sunog sa loob ng ilang araw upang hanapin si Qin Yu. Ang balita ay kumalat na, at ang buong Martial Arts Forum ay nagkakagulo. Kailangang malaman ng isang tao na ang makapangyarihang figure ay matagal nang nawala sa mundong ito, at ngayong biglang lumitaw ang isang makapangyarihang figure, ito ay masasabing nakakasira ng lupa. Mayroon talagang isang makapangyarihang figure sa mundong ito. Kahit isang makapangyarihang figure ay lumitaw. Mukhang ang banal na rehiyon sa pagkakataong ito ay nakaakit ng maraming tao. Bakit ang unang bagay na gagawin ng isang makapangyarihang tao kapag nagpakita siya ay ang hanapin si Qin Yu? Si Qin Yu ay masasabing numero unong tao sa mundong ito. Kung hindi natin siya hahanapin, sino pa ang hahanapin natin? Sa pagkakataong ito, natatakot akong magka-problema talaga si Qin Yu. Makapangyarihang figure iyon. Gaano man kalakas si Qin Yu, hindi niya magagawang labanan ang isang makapangyarihang figure. Mayroong maraming iba't ibang mga opinyon, at tinalakay nila ito sa halos isang buong gabi. Sa pagtingin sa mga balita sa Martial Arts Forum, hindi napigilan ni Ye Qing na mapabuntong hininga. Nitong mga nakaraang taon ay talagang hindi naging mapayapa. Noon, bagamat nangingibabaw ang samahan ng martial arts ng Jingdo, sa ibabaw, ito ay kalmado at mapayapa. Mula nang lumitaw si Qin Yu, ang buong mundo ng martial arts ay tila nagbago. Walang katapusang lumitaw ang mga martial saints, at ngayon, kahit na ang mga makapangyarihang tao ay lumitaw. Isang makapangyarihang figure, kahit ang bansa ay hindi makahakbang upang pigilan siya. Dahil ang lakas ng isang makapangyarihang figure ay napakalakas. Hindi ito mababa sa anumang maiinit na sandata ng kasalukuyang panahon. Pintuang daan ng langit. Sinusubukan din ng Pavilion Master na makalusot nitong ilang araw. Sa kakaibang bulaklak na iniwan ni Qin Yu, hindi magiging mahirap para sa kanya na maging isang martial saint. Qin Yu, umalis ka rito. Sa sandaling ito, isang paputok na sigaw ang nagmula sa labas. Ang tunog ay parang dumadagandong na kulog at niyanig nito ang buong Heaven Gate hanggang sa tumunog ito. Ang mga alagad na mas mahina ay nayanig pa hanggang sa umikot ang mundo at sila ay bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. Biglang binuksan ng Pavilion Master ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, "Nandito na sila." Diyang lumabas din siya ng gate at naglakad palabas ng gate ng bundok. Nakita niya ang isang matandang lalaki at isang binata na nakatayo sa pasukan ng Heaven Gate. Mayabang at galit ang binata. Nasa likod ng matanda ang kanyang mga kamay. Kasing kalmado ng tubig ang kanyang panloob na chi, ngunit napakalalim nito kaya hindi ito makita ng mga tao. Bakit hindi lumabas si Qin Yu? Bakit lumabas ang isang matandang lalaki at isang babae? Matagal na saway niyon. Walang pakialam na sinabi ni Tianzong, "Yunlong, huwag kang bastos." Nang marinig ito, matagal na umatras iyon sa gilid. Ang Pavilion Master ay lumakad pasulong, ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, "Pagbati, Senior." Walang pakialam na sinabi ni Tianzong, hindi na kailangang magsalita ng walang kaparirikon. Kaya ang lumabas si Qin Yu. Ngumiti ang Pavilion Master at sinabing, "Senior Tianzong, wala si Qin Yu sa Heaven Gate."
Natatakot ako na medyo mahirap para sa iyo na makita siya ngayon. Bago makapagsalita si Tianzong, nagpatuloy ang Pavilion Master. Bago umalis si Qin Yu, sinabi niya na ikaw ay isang makapangyarihan na may mataas na moral na katayuan at isang kilalang reputasyon. Sa tingin ko hindi mo gagawing mahirap ang mga bagay para sa kanyang mga disipulo. Kung tutuusin, may ulo para sa mga karaingan at may ulo para sa utang. Dahil sa mga salitang ito, hindi na maka-address si Tianzong na malapit ng sumiklab. Pinalaki ni Tianzong ang Pavilion Master at walang pakialam na sinabi, natatakot ako na ang mga salitang ito ay hindi sinabi ni Qin Yu. Ikaw ang nagsabi nito. Senior, matalino ka. Gayunpaman, sa tingin ko ito rin ang mga salita mula sa puso ni Qin Yu, nakangiting sabi ng Pavilion Master. Bahagyang ipinikit ni Tianzong ang kanyang mga mata at walang pakialam na sinabi, walang silbi na sabihin ang mga salitang ito. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahahanap si Qin Yu. Katulad nito, upang mahanap siya, hindi imposibleng gumamit ng ilang pambihirang paraan. Nagmamadaling ngumiti ang Pavilion Master at sinabing, Senior Tianzong, babalik si Qin Yu sa lalong madaling panahon. At saka, sa tingin ko isang malaking shot na parang hindi mo ito tatanggapin sa US Juniors. Kung hindi, hindi ka ba tatawanan ng mundo? Kung tutuusin, ikaw ang tanging makapangyarihan sa kasalukuyang kaharian. Paano mo masisira ang iyong reputasyon dahil sa ilang buhay na hindi karapat-dapat banggitin? Ang mga salitang ito ay sinabi ng may mahusay na mga pamantayan. Hindi lang nila nambola si Tianzong, ginawa rin nilang walang dahilan si Tianzong para kumilos. Tinulyapan niya ang Pavilion Master at walang pakialam na sinabi, napakamatalas ng dila. Senior, nagbibiro ka. Kalmado kasi si Senior. Kung hindi, kahit anong sabihin ko, I can't change your mind. Tumawa ang Pavilion Master. Hahaha. Hindi napigilan ni Tianzong ang tumawa ng malakas. Walang pakialam niyang sinabi, sige, ibibigay ko sa iyo ang mukha na ito. Pero kailangan mong sabihin sa akin kung kailan makakabalik si Qin Yu. Hindi ko siya kayang hintayin magpakailanman, tama. Nag-isip sandali ang Pavilion Master at sinabing, sa loob ng 10 araw. Masyadong mahaba. Umiling si Tianzong. Bibigyan ko lang siya ng 3 araw. Bahagyang sumimangot ang Pavilion Master, ngunit hindi siya nagpanik. Sa halip, nagpatuloy siya, Senior, ang landas ng paglilinang ay mapurol at mahaba, at matagal ka nang hindi nagpapakita. Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito para gumala sa mortal na mundo? Ang mga salitang ito ay walang alinlangang nakaantig sa puso ni Tianzong. Si Tianzong, na nabuklod sa loob ng 1,000 taon, ay talagang medyo nahilig sa mortal na mundo. Pinalaki niya ang Pavilion Master at sinabing walang pakialam, sige, bibigyan kita ng 5 araw. Kung hindi ko makikita si Qin Yu sa loob ng 5 araw, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Alam ng Pavilion Master na 5 araw ang limitasyon niya, kaya hindi na siya nagpatuloy sa pagsali. Senior, umupo ka. Magtuturo ako ng isang tao na maghanda ng pagkain para sa iyo, sabi ng Pavilion Master. Pagkatapos ng pagkain, personal kong aayusin ang susunod na 5 araw na paglalakbay para sa iyo. Ginagaranti ako na masisiyahan ka. Okay. Kinaway-kaway ni Tianzong ang kanyang kamay at pumasok sa Heaven Gate. Pagkatapos lamang niyang makalakad ng malayo ay nakahinga ng maluwag ang Pavilion Master. You really have some skills. Diyang hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Hindi ito sinagot ng Pavilion Master, ngunit sinabi, agad na kumuha ng isang tao na mag-aayos ng pagkain, pumunta sa nightclub upang maghanap ng ilang kababaihan na sasamahan siya. Kabanata 1122. Dumating na ang oras. Diyang tumanggo siya ng bahagya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng paghanga sa mga pamamaraan ng Pavilion Master. Si Tianzong ay pansamantalang lumipat sa Heaven Gate. Sa pagsusumikap ng Pavilion Master, nagawa niyang pansamantalang mapanatiling ligtas ang Heaven Gate. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Tianzong ang halos lahat ng kanyang oras sa mortal na mundo, namumuhay ng lubos na masaya. Hindi naiwasang mabigla ang lahat dahil dito.
Noong una ay inakala nila na isa itong patayan, ngunit hindi nila akalain na haantong sa ganito. Hindi kaya nagkasundo silang dalawa. Si Tianzong ay sumali sa Heaven Gate. Paano ito posible? Si Tianzong ay isang makapangyarihang tao. Bakit siya mahilig sa isang maliit na Heaven Gate? Narinig ko na ang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion ang nakikialam sa bagay na naging dahilan para hindi kumilos si Tianzong. Hindi ko alam kung saan nagpunta si Qinyu, ngunit pansamantala siyang wala sa Heaven Gate. Tama. Pinigyan ni Tianzong ang Heaven Gate ng 5 araw. Kung hindi babalik si Qinyu sa loob ng 5 araw, tiyak na magkakaroon ng malaking laban. Sa panlabas, ito ay tila kalmado at mapayapa, ngunit sa katotohanan, ang buong Heaven Gate ay nasa estado ng gulat. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa silid ng master ng pavilion, sinabi ni Jiang sa malalim na boses, 2 araw na lang ang natitira. Maaari bang bumalik si Qinyu bago iyon? Hindi ko alam. Walang makakagarantiya ng ganoong bagay. Huminga ng malalim ang pavilion master. Sinabi ni Jiang sa malalim na boses, kung hindi pa rin nagpapakita si Qinyu pagkatapos ng 5 araw, ano ang dapat nating gawin? Bakas ang pag-aalala sa mukha ng pavilion master. Hindi lahat ay makontrol, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Isa-isang hakbang natin ito. Gagawin ko ang aking makakaya na pigilan siya, sabi ng Pavilion Master. Ang buong Heaven Gate ay nahati sa isang lubhang hindi mapakali na kapaligiran. Si Tianzong, sa kabilang banda, ay maginhawang namumuhay. Siya ay may masasarap na pagkain at magagandang babae sa kanyang tabi, kaya siya ay namumuhay ng isang napakasayang buhay. Matagal na akong hindi nag-e-enjoy sa ganoong buhay. Ito ay talagang isang perpektong panahon, hindi napigilan ni Tianzong na mapabuntong hininga. Paano magkakaroon ng napakaraming bagay na tatangkilikin 1,000 taon na ang nakalilipas? Guro, ang Qinyu na iyon. Matagal na ibinuka niyon ang kanyang bibig na parang gusto niyang ipaalala kay Tianzong. Bahagyang sinabi ni Tianzong, huwag kang mag-alala, hindi ko makakalimutan. Tinakaw niya ang kakaibang bulaklak. Dapat siyang mamatay. Matagal na nakahinga ng maluwag siyon, at may bakas ng hinanakit sa kanyang mukha. Siya, si Qinyu, ay pinaglaruan ako ng maraming beses. Talagang hindi ko siya kayang pakawalan. Matagal na nagngangalit siyon at sinabi. Tuldok tuldok tuldok, sa ilalim ng seabed ng Clear Bay. Nakalunok na si Qinyu ng mahigit 40 pildores na pinanggalingan ng langit. Ang 40 higit sa Sky Origin na table task na ito ay sa wakas ay pinayagan si Qinyu na hawakan ang gilid ng gitnang yugto ng Martial Saint. Ayon sa pag-unlad na ito, dapat akong makalusot sa gitnang yugto ng Martial Saint sa loob ng 5 table tasks. Huminga ng malalim si Qinyu. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumangala, sinabi sa mahinang boses, hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas. Sana, hindi pa lumitaw ang makapangyarihang figurang iyon. Upang makatipid ng oras, pinalamanan ni Qinyu ang lahat ng 5 pildores na pinanggalingan ng langit sa kanyang bibig, naghahanda na makalusot ng sabay-sabay. Tinagtagal, gabi na ng ika-4 na araw. Ilang oras na lang ang natitira bago ang oras na napagkasunduan ni Pavilion Master at Tianzong. Natatakot ako na napakahirap para kay Qinyu na magmadaling bumalik, sabi ni Jiang sa malalim na boses. Tumango ang Pavilion Master at sinabing, ilang oras. Hindi sapat na oras ang bahaging ito ng paglalakbay lamang. Ano ang dapat nating gawin? Magsanib puwersa man tayo, tiyak na hindi tayo magiging kapantay niya, sabi ni Jiang sa mahinang boses. Sa ngayon, wala silang mahanap na kahit sinong pwede nilang hinga ng tulong. Masyadong nakakatakot ang isang makapangyarihang figure. Siya ay isang figure na tumayo sa itaas ng kasalukuyang panahon. Isa lang itong suntok na maaaring mabawasan ang mga sukat. Nandito na si Chang Mang. Sa sandaling ito, pumasok si Xu Weigo. Sa likod niya ay isang matipunong lalaki na mukhang isang bakal na tore. Greetings, Pavilion Master. Greetings, Senior Jiang He. Hinawakan ni Chang Mang ang kanyang mga kamay. Sumimangot si Jiang at sinabing, bakit ka nandito sa ganitong oras? Hindi mo ba alam? Pumunta lang ako dahil alam ko. Sambat ni Chang Mang.
Hindi ba malapit na ang oras? Bilang kapatid ni Chinyu, paano ako uupo? Nang marinig ang mga salita ni Chiang Mang, hindi alam ng Pavilion Master kung tatawa o iiyak. Chiang Mang, kilala mo ba kung sino ang Tianzong na iyon? Walang magawa ang Pavilion Master. Wala akong pakialam kung sino siya. Sa karamihan, ipaglalaban ko siya, nasaan siya? Sabi ni Chiang Mang habang nakataas ang manggas. Lahat ng tao sa kwarto ay hindi napigil ang tumawa. Chiang Mang, salamat sa iyong kabaitan, ngunit hindi na kailangang gumawa ng walang kabuluhang sakripisyo. Umiling ang Pavilion Master. Ibinuko ni Chiang Mang ang kanyang bibig, ngunit nang magsasalita pa sana siya, winagayway ng Pavilion Master ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala, nakaisip na ako ng isang hakbang. With that, kinuha ng Pavilion Master ang kanyang cellphone at tumawag. Ang tawag na ito ay ginawa kay Zia Hang. Sinabi niya sa telepono, Zia Hang, ayusin ka agad na may mag-post sa Martial Arts Forum. Ang Pavilion Master ay gumugol ng higit sa 10 minuto upang ipaliwanag kay Zia Hang. Matapos gawin ang tawag na ito, binuksan ng Pavilion Master ang Martial Arts Forum at naghintay ng balita. Anong ibig sabihin nito? Nagdududang tanong niya kay Jiang. Sumulyap si Pavilion Master kay Jiang at 4 na salita lang ang sinabi niya, nakakatakot ang mga salita ng mga tao. Jiang tila naintindihan niya ang intensyon ng Pavilion Master. Sabi niya na may kaunting pag-aalala, sa mga makapangyarihang tao, ikaw at ako ay parehong langgam. Bukod dito, ang banal na rehiyon ay malapit ng magbukas. Bakit si Tianzong ay mag-aalala sa mga sinasabi ng mga tao sa mundo? Gumiti ang Pavilion Master at sinabing, dahil nangako siya na bibigyan niya ako ng 5 araw, ibig sabihin ay nagmamalasakit at nagmamalasakit siya ng husto. Tinagtagal, sunod-sunod na post ang lumabas sa Martial Arts Forum. Karamihan sa mga post na ito ay tungkol sa kabutihang loob ni Tianzong at sa estado ng pag-iisip ng isang makapangyarihang tao. Ang isang makapangyarihang figure ay isang makapangyarihang figure. Siya ay ganap na naiiba sa isang martial saint. Hindi bababasa, hindi niya sasaktan ang mga inosente. Oo, ito ang estado ng pag-iisip ng isang sinaunang makapangyarihang figure. Paano ito maihahambing sa mga martial saints na iyon? Paano ang isang sinaunang makapangyarihang figure? Lahat sila ay matayog na figure tulad ng mga bituin. Ang makilala ang gayong figure ay panghabang buhay na kapalaran. Sumimangot si Jiang at sinabing, sapat na ba iyon? Siyempre hindi. Umiling ang master ng pavilion. Nakapag-ayos na ako ng maaga. Ilang araw na ang nakalipas, hiniling ko sa mga disipulo ng Heaven Gate na sadyang magpakalat ng mga katulad na salita upang ipahayag ang kanilang paghanga kay Tianzong. Sa tingin ko ay matagal nang narinig ni Tianzong ang tungkol dito. Jiang hindi niya maiwasang mapatulala nang marinig niya ito. Ang ganitong paraan ay hindi pa naririnig kay Jiang He. Kabanata 1123, ang Reckless Chiang Mang. Si Chiang Mang, na nakatayo sa gilid, ay mas makulit. Natarante siya sa narinig. Hahanapin ko siya ngayon, sabi ng Pavilion Master. Sasamahan kita. Nagmamadaling sabi ni Chiang Mang. Tinulyapan ng Pavilion Master si Chiang Mang at sinabing, mayroon kang magaspang na personalidad at madaling makasira ng mga bagay-bagay. Mas mabuting manatili ka. Hindi. Labis na determinado si Chiang Mang. Sinabi ni Chinyu na ikaw ang kanyang benefactor at ikaw ang aking benefactor. Dahil wala siya dito, dapat kong protektahan ang iyong kaligtasan. Ibinuko ng Pavilion Master ang kanyang bibig at saglit na natahimik. Hindi niya magawang kumbansihin si Chiang Mang at tumango lamang siya at sumang-ayon. Kaya naman, naglakad silang dalawa patungo sa silid ni Tianzong. Tila inaasahan ni Tianzong na darating ang Pavilion Master. Kaya naman, hiniling niya kay Yunlong na maghintay muna sa pintuan. Madilim at malamig ang mukha ni Yunlong. Iba siya kay Tianzong. Si Tianzong ay mahuhulog sa mortal na mundo, ngunit si Yunlong ay hindi. Ang tanging naiisip niya ay ang pagpatay at paghihiganti. Sa opinyon ni Yunlong, kung hindi dahil sa panghihimasok ng Pavilion Master, ang Heaven Gate ay naging isang ilog ng dugo na ngayon. Naging sanhi din ito ng hindi magandang mukha ni Yunlong para sa master ng pavilion.
Nandito ba si Senior Tianzong? Tanong ng Pavilion Master, medyo alam ang sagot. Malamig na tugon ni Yunlong, syempre. Inaasahan na ng aking amo na darating ka. Nang marinig ito, bahagyang tumango ang Pavilion Master at papasok na sana. Sa sandaling ito, matagal na nakatayo si Yon sa harap ng Pavilion Master. Malamig niyang tiningnan ang Pavilion Master at sinabing, Bitch, binabalaan kita. Mas mabuting huwag mo nang bigyan ang aking amo ng kahit anong nakakatuwang sopas, kung hindi, tiyak na papatayin kita. Little B** starred, hindi ka ba tinuruan ng nanay mo kung paano maging isang matuwid na tao? Isa kang marangal na lalaki na may taas na 7 talampakan, pero tinatawag mo pang master ang iba. Puno ng SH** T ang F** at king brain mo, tama ba? Agad na nagmura si Chang Mang sa gilid. Naging itim ang mukha ni Yunlong, at malamig na sinabi niya, sino ka para may karapatang sumigaw sa harap ko? Ako ang iyong ama. Bakit hindi mo subukang makipagkompetensya muli? Si Chang Mang ay humakbang pasulong, at ang kanyang mabangis na mukha ay nanginginig din. Ang katawan ni Yunlong ay naglalabas ng mahinang galit. Anak, nililigawan mo ba si kamatayan? Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Malamig na sabi ni Yunlong. Halika, halika, halika. Kung hindi ka papasok, ikaw ay aking anak. Inilabas ni Chang Mang ang kanyang manggas at naglakad patungo kay Yunlong. Chang Mang, huwag kang masungit. Nagmamadaling iniunat ng Pavilion Master ang kanyang kamay para pigilan si Chang Mang. Bagamat isang boorish na tao si Chang Mang, iginagalang pa rin niya ng husto ang Pavilion Master, kaya tumigil siya sa puntong ito. Mga ad ng Pop Future. Anak, tatandaan kita, malungkot na sabi ni Yunlong. Gumisi si Chang Mang, kung hindi mo naaalala ang sarili mong ama, gagana ba ito? Ikaw nanay sacker. UMOTHERF sacker. Hindi pa tapos iyon ay pinagalitan na siya ni Chang Mang. Nang makitang mag-aaway silang dalawa anumang oras, ang boses ni Tianzong ay nanggaling sa silid. Yunlong, papasukin mo sila, sabi ni Tianzong. Matagal na pinigilan ni Yun ang kanyang galit at tumabi. Gumuso si Chang Mang. Sumunod siya sa likod ng Pavilion Master at strode papunta sa kwarto ni Tianzong. Pagkapasok sa silid, nagtimpla ng tsaa sa mesa. Ang mas nakakagulat ay may telebisyon na nakasabit sa dingding. Ang telebisyon ay nagbo-broadcast ng isang hindi mailarawang eksena. Old pervert, hindi napigilan ni Chang Mang ang magmura sa kanyang puso. Iniunat ni Tianzong ang kanyang kamay at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa Pavilion Master. Bukas ang napagkasundo ang petsa. Anong dahilan mo para pigilan ako? Walang pakialam na sabi ni Tianzong. Bahagyang ngumiti ang Pavilion Master at sinabing, Senior Tianzong, syempre wala akong dahilan para pigilan ka. Kung tutuusin, ito ay isang kasunduan sa pagitan mo at ako. Oh, medyo nagulat ito kay Tianzong. Sa sandaling ito, iniban ng Pavilion Master ang paksa at ngumiti, mula noong sinaunang panahon, ang makapangyarihang realm ay parang isang banal na dragon sa kalangitan. Kahit na anong henerasyon, ito ay isang pag-iral na higit sa mga tao sa mundo. Ito ay sinasamba pa nga bilang isang Diyos. Dapat mo ring malaman na sa puso ng mga martial artist, ang Almighty Realm ay palaging puno ng mahiwagang ningning, misteryoso, at sagrado. Walang pakialam na sinabi ni Tianzong, so. Napangiti ang Pavilion Master at sinabing, sa kasalukuyang panahon, ang makapangyarihan sa lahat ay hindi nagpakita sa loob ng maraming taon. Ikaw lamang ang nag-iisa, at ang tanging tunay na hinahayaan ng mundo na makita ang makapangyarihan. Sa kanilang mga puso, ikaw ay matagal ng sagrado at hindi nalalabag. Tumawa ng malakas si Tianzong. Sisigot na sana siya nang magpatuloy ang Pavilion Master, hindi lang ito kalokohan. Makikita mo mismo. Habang nagsasalita siya, ibinigay ng Pavilion Master ang telepono kay Tianzong. Kinuha ni Tianzong ang telepono at sinipat ang nilalaman ng Martial Arts Forum, pati na rin ang mga komento. Karaniwan, ikaw at ang Heaven Gate ay may hindi mapagkakasunduang mga salungatan, ngunit gayunpaman, ang mga disipulo ng Heaven Gate ay itinuturing ka pa rin bilang isang Diyos at puno ng paghanga para sa iyo.
Sa tingin ko dapat ay narinig mo na ito, patuloy ng Pavilion Master. Humigop ng tsaa si Tianzong at hindi nagsalita. Senior Tianzong, may puso ka ba talagang patayin sila? Isang grupo ng mga inosenteng tao, isang grupo ng mga tao na itinuturing kang idolo ng Diyos. Pavilion Master went straight to the point. Sinulyapan ni Tianzong ang Pavilion Master at walang pakialam na sinabi, dahil sinabi mo na ako ang kanilang Diyos, kung gayon para sa kapakanan ng Diyos, hindi ba kailangang magsakripisyo? Hindi ba sila handang ayalay ang kanilang buhay para sa Diyos? Nang marinig ito ni Chiang Mang, agad na napuno ng galit ang kanyang utak. Ibinuko niya ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang mabilis na hinawakan ng Pavilion Master ang magaspang niyang kamay. Gayunpaman, paano ito makakatakas sa mga mata ng isang makapangyarihang figure? Matagal nang nakuhanan ng mga mata ni Tianzong ang layuning pagpatay na inilalabas ni Chiang Mang. Gusto mo akong patayin? Pinaikit ni Tianzong ang kanyang mga mata at sinabing. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Pavilion Master. Nagmamadali niyang ipinaliwanag, Senior Tianzong, siya. Shut up! Gayunpaman, direktang pinutol ni Tianzong ang mga salita ng Pavilion Master. Pagkatapos nito, nagpatuloy siyang tumingin kay Chiang Mang at sinabi sa malamig na tono, gusto mo ba akong patayin? Kabanata 1124, ang ikaapat na pagbabago ng Siyam na Transformation Golden Pill. Puno ng galit ang mukha ni Chiang Mang. Kahit na sa mukha ng isang makapangyarihang figure, wala siyang kahit katiting na takot. Ang Pavilion Master sa gilid ay patuloy na umiling sa kanya, natatakot na magulo ni Chiang Mang ang mga bagay-bagay at maging dahilan upang simulan ni Tianzong ang isang patayan. Huminga ng malalim si Chiang Mang at pinigilan ang galit sa kanyang puso. Kasunod nito, humakbang siya pasulong at sinabi sa malalim na boses, Senior Tianzong, ayon sa kasabihan, bawat kawalan ng katarungan ay may ulo, at bawat utang ay may may-ari nito. Kahit na ikaw ay isang makapangyarihang tao, hindi mo dapat basta-basta patayin ang inosente. Bukod dito, si Qin Yu ay babalik sa lalong madaling panahon. Siya ay tiyak na hindi isang taong tataka sa huling sandali. Malamig na bumantong hininga si Tianzong at sinabing, 5 araw ko na siyang hinintay. Kailangan ko pa bang hintayin siya sa natitirang bahagi ng aking buhay? Gumisi si Chiang Mang at sinabing, tanungin kita, kung si Qin Yu ay isang taong tumakas sa huling sandali, sa tingin mo ba ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya kung papatayin mo ang lahat ng nasa Heaven Gate? Hindi rin siya babalik. Kung hindi siya ganoong klaseng tao, pareho lang ang resulta kung patayin mo siya o hindi. Kahit hindi ka pumatay ng tao, babalik pa rin siya. Kaya ano ang silbi ng pagpatay mo sa lahat? Maliban sa pagdudulot ng gulo para sa iyong sarili at masira ang iyong reputasyon, ano pa ang mga pakinabang mo? Bagamat bastos ang mga sinabi ni Chiang Mang, may mga detalye sa mga ito. Ang kanyang mga salita ay hindi walang dahilan. Kahit na ang Pavilion Master ay hindi inaasahan na ang isang bastos na tao tulad ni Chiang Mang ay magsasabi ng mga ganoong salita. Natahimik sandali si Tianzong. Matagal siyang hindi gumawa ng ingay. Kung sisimulan mo ang isang patayan, hulaan mo kung ano ang sasabihin ng mga tao sa labas. Paawayin si Qin Yu. Sa tingin ko sasabihin nila na ang makapangyarihang kaharian ay ganyan lamang, patuloy ni Chiang Mang. Bahagyang nagtaas ng kilay si Tianzong at sinabing, kung gayon, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Ano pa ang magagawa natin? Hintayin ang pagbabalik ni Qin Yu, sabi ni Chiang Mang. Paano kung hindi na siya bumalik? Hanggang kailan ko siya hihintayin? Tanong ni Tianzong. Tinapik ni Chiang Mang ang kanyang dibdib at sinabing, kung hindi babalik si Qin Yu sa loob ng 3 araw, handa akong palitan siya. Okay. Ang teacup sa kamay ni Tianzong ay mabigat na inilagay sa mesa. Pinalaki niya si Chiang Mang at sinabing, ibibigay ko sa iyo ang huling 3 araw. Ito ay isang deal. Kung sino ang bumalik sa kanyang salita ay ang aking anak, sabi ni Chiang Mang. Pagkasabi nito, tumalikod si Chiang Mang at umalis. Umupo ang master ng pavilion doon na nakanganga ang bibig. Hindi niya inaasahan na ang negosasyon sa pagkakataong ito ay matatapos ng ganito. Pagkatapos, nagmamadaling tumayo ang pavilion master at nagpaalam kay Tianzong bago sumunod sa kanya palabas.
Talagang hindi ko inaasahan na si Tianzong ay talagang makukumbansi mo, hindi napigilan ng Pavilion Master na mapabuntong hininga. Sabi ni Chiang Mang nang may pagmamalaki, iyon ay kapag iniisip ng mga tao na ako, si Chiang Mang, ay tanga. Sa katunayan, mas matalino ako kaysa sa kanya. Nang marinig ito, ang Pavilion Master, na laging seryoso, ay hindi napigil ang mapatawa. I have to say, you've rendered meritorious service this time. Pavilion Master said. Pero, paano kung hindi bumalik si Chinyu makalipas ang 3 araw? Sinabi ni Chiang Mang, kung gayon, makikipagpalitan ako ng suntok sa kanya. Hindi sayang ang buhay ko na makipagpalitan ng suntok sa isang makapangyarihang figure. Bagamat madali niyang sinabi, medyo nag-aalala ang Pavilion Master. Sana sa 3 araw, matagumpay na makalusot si Chinyu, sabi ng Pavilion Master na bahagyang buntong hininga. Tuldok. Sa oras na ito, nakalunok na si Chinyu ng 5 pang Sky Origin Peel. Nasa harap niya mismo ang intermediate stage ng Martial Saint Realm. Ads by Pop Future. Hindi na nagpatagal si Chinyu habang nilunok niya ang isa pang Heavenly Origin Peel. Habang nagsimulang mag-evaporate ang Heavenly Origin Peel na ito sa kanyang katawan, ang kaharian ni Chinyu ay nagsimula ring dahan-daang umangat. Sa wakas, lumiwanag ang mga mata ni Chinyu at bakas ng kaginhawaan ang bumungad sa kanyang mukha. Naka-cross-legged siya sa lupa at dahan-daang naramdaman ang pagtaas ng lakas niya. Mula sa maagang yugto ng Martial Saint Realm hanggang sa intermediate stage ng Martial Saint Realm, hindi na kailangang dumaan sa makalangit na kapigatian. Sa makatuwid, si Chinyu ay hindi nakaramdam ng anumang presyon sa kanyang puso. Buzz! Habang kumikislap ng liwanag ang primordial spirit sa kanyang katawan, opisyal na umunlad ang kaharian ni Chinyu mula sa unang yugto ng Martial Saint Realm hanggang sa gitnang yugto ng Martial Saint Realm. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Ang liwanag na ito ay tumagos sa tubig dagat at halos hatiin ang tubig dagat sa kalahati. Pitik! 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 Nang malapit nang bumangon si Chinyu, biglang sumailalim sa pagbabago ang kanyang katawan. Pumutok ang mga kalusko sa buong katawan niya, at sumasakit ang katawan niya. Si Chinyu ay tumingin sa kanyang katawan ng may takot, at isang bakas ng pagkabalisa ang sumilay sa kanyang puso. Anong nangyayari? Sabi ni Chinyu na may nanginginig na boses. Ang ganitong uri ng takot sa hindi kilalang dahilan ay maging si Chinyu ay nataranta. Pitik. Sa malutong na tunog, halos sumabog ang katawan ni Chinyu. Ads by Pop Future. Habang si Chinyu ay nalilito, bigla siyang may naisip. 9 Transformation Golden Peel. Minsang nakalunok si Chinyu ng 9 na Transformation Golden Peel, at sa oras na iyon, nakumpleto pa lang ni Chinyu ang unang 3 pagbabago. Kailangang malaman ng isa na ang isang 9 na Transformation Golden Peel ay malamang na makakasama ng isang cultivator sa habang buhay, at ito ay magtatagal ng habang buhay upang makumplito ang 9 na pagbabago. Gotcha! Ang mga laman ng katawan ay patuloy na gumuho, at sariwang dugo ang tinina ng pula sa ilalim ng dagat. Ang sariwang dugong ito ay nakakaakit din ng hindi mabilang na mga nilalang sa dagat. Tinugod nila si Chinyu, ngunit hindi nila maalog ang laman ni Chinyu. Pagkatapos nito, ang laman ay nagsimulang dahan-daang gumaling, ngunit bago matapos ang pagpapagaling, ito ay bumagsak muli. Ito talaga ang 9 na Transformation Golden Peel. Sa sandaling ito, kinumpirma ni Chinyu ang kanyang iniisip. Hindi niya inaasahan na ang 9 na Transformation Golden Peel ay magsisimula sa ika-4 na pagbabago nito sa oras na ito. Magpagaling ka, kailangan ko ng malakas na pisikal na katawan. Ang mga mata ni Chinyu ay nagbuga ng maliwanag na liwanag. Kapag natapos ko ang ika-4 na pagbabago ng 9 na pagbabagong Golden Peel, tiyak na nasa mas mataas na antas ang aking pisikal na katawan. Sa ganitong paraan, natural na magkakaroon ako ng higit na kumpiyansa sa pakikipaglaban kay Tianzong. Sa pag-iisip nito, bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Ginamit niya ang kanyang divine sense para gabayan ang ika-4 na pagbabago ng 9 na Transformation Golden Peel. Nasira ang kanyang katawan at muling nagtipon sa ilalim ng dagat.
Ang mga piraso ng puting buto ay kumikislap na may kumikinang na liwanag. Ang mga puting buto ay parang jade, kumikinang at translucent, hindi nabahira ng alikabok. Ang tunog ng popping ay naririnig sa ilalim ng dagat. Ang temperatura ng katawan ni Chinyu ay patuloy na tumataas, na para bang magpapakulo ito ng tubig dagat. Hindi mabilang na mga nilalang sa dagat ang sumugod patungo kay Chinyu. Matapos mabali ang kanilang mga ngipin, malungkot silang umalis. Isang araw at isang gabi. Nagpatuloy ang ikaapat na pag-ikot ni Chinyu. Sa sandaling ito, mahigit 500 beses nang nawasak ang katawan ni Chinyu. Kabanata 1125, lumabas sa pag-iisa. Ang ikaapat na pagbabago ng siyam na transformation golden pill, kahit si Chinyu ay hindi alam kung gaano ito katagal. Bahagya siyang nababalisa sa kaibuturan ng kanyang puso. Natatakot siya na makalimutan niya ang pagsilang ng isang makapangyarihang tao at maging sanhi ng pagbagsak ng Heaven Gate. Lumipas ang oras sa bawat minuto, ngunit hindi pa rin tumitigil ang ikaapat na pagbabago. Sa oras na ito, ang pisikal na katawan ni Chinyu ay nawasak na at muling natipon halos 1,000 beses. Ang kanyang pisikal na katawan ay umabot na sa hindi maisip na antas ng lakas. Bilang karagdagan sa pagpapabuti ng Martial Saint Stage, ang lakas ni Chinyu ay sumailalim sa isang qualitative na pagbabago. Maging si Chinyu mismo ay hindi inaasahan ang gayong pagbabago. Ang nasabing pagpapabuti ay masasabing tumaas ng husto. Hindi katakataka na sinabi ng bigot at tali na si Dan na ang magulong katawan ay papasok sa isang malakas na yugto pagkatapos tumuntong sa entablado ng Martial Saint. Ang mga salitang ito ay totoo. Hindi tayo maaaring magpatuloy. Sumimangot ng malalim si Chinyu. Mayroon siyang pagkalkula ng oras sa kanyang puso. Ayon sa pagkalkula na ito, ang oras ng kanyang closed-door cultivation ay tiyak na higit sa 5 araw. Hinding-hindi papayag si Chinyu na masaktan ng iba dahil sa kanyang closed-door cultivation. Sa pag-iisip nito, naglabas ng gininto ang liwanag ang katawan ni Chinyu, na pinipigilan ang susunod na pagbagsak ng kanyang katawan. Talagang umasa siya sa kanyang makapangyarihang espiritual na kapangyarihan upang piliting ihinto ang ikaapat na pagbabago ng 9 Transformation Golden Pill. Sa sandaling ito, ang katawan ni Chinyu ay naglalabas ng banal na lakas. Ang takot sa kanyang pisikal na katawan ay lampas sa imahinasyon. Bawat pulgada ng balat niya ay tila naglalabas ng gamulong na enerhiya. Ang enerhiyang ito ay sumanib sa pisikal na katawan ni Chinyu, na parang natatakpan ito ng isang layer ng baluti. Kung titingnang mabuti, makikita pa nga ng isang tao na ang kanyang pisikal na katawan ay may halong butil ng mahinang nakikitang puting chi. Bahagyang kinuyam ni Chinyu ang kanyang kamao, at isang makapal at malakas na enerhiya ang dumaloy mula sa kanyang puso. Ang kanyang katawan ay puno ng sumisikat na kapangyarihan. Ang lakas ng kanyang lakas ay nagparamdam kay Chinyu ng labis na pagtitiwala sa kanyang puso. Ayon sa aking hula, pagkatapos na tumuntong sa intermediate stage ng Martial Saint Stage, dapat ay kaya niyang labanan ang isang makapangyarihang figure. Kahit na matalo siya, hindi siya matatalo ng husto, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng intermediate stage ng Martial Saint Stage ay ganap na lumampas sa aking inaasahan. Ngayong nakikipaglaban ako sa isang makapangyarihang figure, mayroon pa akong bakas ng kumpiyansa. Wala na siyang sinabi pa. Sa isang pagtapak ng kanyang paa, ang buong dagat ay agad na nag-udyok ng puyaw ng tubig. Ang napakalaking kapangyarihang iyon ay nakabasag ng hindi mabilang na mga inosenteng nilalang sa ilalim ng dagat. Hindi nagtagal, lumabas si Chinyu mula sa ilalim ng dagat. Ang buong ibabaw ng dagat ay agad na nag-udyok ng rumaragasang alon. Ang mga seawater mugworts na ito ay naging mga patak ng tubig sa hangin. Parang bumuhos ang malakas na ulan sa buong baybayin. Ang buhok ni Chinyu ay basa ng tubig sa dagat, at ang kanyang damit ay nabahiran din ng tubig. Tiningnan niya ang sarili niyang katawan, at pagkatapos ay nagbuga ng nagbabagang init ang katawan niya. Sa ilalim ng nagninangas na init na ito, ang tubig sa dagat ay agad na sumangga. Oras na para bumalik. Nagtataka ako kung kumusta na ang Heaven Gate, sabi ni Chinyu sa mahinang boses.
Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na sumugod patungo sa Heaven Gate. Sa sandaling ito, isang gabi na lang ang natitira hanggang sa araw na itinakda ni Tianzong ang petsa. Nakarating na si Qin Yu sa Heaven Gate bago ito. Nakatayo sa pasukan ng Heaven Gate, malinaw na naramdaman ni Qin Yu ang kakaibang panloob na qi. Ang panloob na qi na ito ay talagang hindi isang bagay na maaaring palabasin ng isang martial saint. Kahit pilit niyang pinipigilan ay ramdam pa rin niya ang pagkakaiba. Malamig ang ekspresyon ni Qin Yu. Isinaaktibo niya ang kanyang malungkot na banal na mga mata at tumingin sa isang tiyak na silid sa Heaven Gate. Ang linyang ito ng paningin ay dumaan sa buong Heaven Gate at dumiretso sa Tianzong. Sa silid, si Tianzong ay nanunood ng telebisyon ng may labis na interes. Hindi nito maiwasang maging sanhi ng bahagyang pagkatulala ni Qin Yu. Ang makapangyarihang figurang ito, ay talagang nanunood ng telebisyon. Hindi alam ni Qin Yu kung tatawa o iiyak. Akala niya ay magiging bloodbath iyon, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang eksena. Pinawi ni Qin Yu ang kanyang nalulungkot na mata ng Diyos. Hindi siya nagmamadaling hanapin si Tianzong. Sa halip, nagmamadali siyang pumunta sa silid ng master ng pavilion. Sa kwarto, ang Pavilion Master, Jiang He, at Chang Mang ay nasa iisang silid. Maliban kay Chang Mang, ang iba ay mukhang nag-aalala. Tanging si Chang Mang, na nahuli sa kaguluhan, ay kumakain ng mansanas at tumitingin sa kanyang telepono. Maya't maya ay tumatawa pa siya ng malakas. Chang Mang, hindi mo ba naisip ang tumakbo? Lumakad siya at nagtanong Jiang. Gumisi si Chang Mang, tumakbo. Mula noong bata pa ako, si Chang Mang, ay hindi alam kung ano ang pagtakbo. Hindi ka ba natatakot na harapin ang isang makapangyarihang tao? Jiang hindi niya maiwasang magtanong. Ibinaba ni Chang Mang ang mansana sa kanyang kamay at seryosong sinabi, mula nang mamatay ang aking ina, hindi ako natatakot sa sinuman. Nang marinig niya ito ni Jiang, hindi niya alam kung ito ba ay isang pagpapala o isang sumpa. Nakaharap sa isang makapangyarihang figure, wala silang anumang mga countermeasures. Creak! Sa pagkakataong ito, biglang bumukas ang pinto. Sino? Biglang tumayo si Chang Mang, at isang makapal na kapangyarihan ang biglang sumabog. Ako! Itinulak ni Qin Yu ang pinto at pumasok si Strode. Sa sandaling makita niya si Qin Yu, natigilan si Chang Mang, at pagkatapos ay sinabi niya na puno ng pagtataka, Qin Yu. Kailan ka bumalik? Ngayon lang, sabi ni Qin Yu. Narinig ko ang usapan nyo. Chang Mang, ikaw talaga. Maging si Qin Yu ay hindi alam kung paano ilarawan si Chang Mang saglit. Hindi talaga alam ng batang ito kung ano ang takot. Nakalusot ka ba? Naglakad ang Pavilion Master at nagtanong. Bahagyang tumango si Qin Yu, ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, Pavilion Master, malamang na nagdusa ka nitong ilang araw. Hindi ka naman pinahirapan ni Tianzong, tama ba? Hindi. Siya ay nakakulong sa kanyang silid na nanunood ng TV at mga cartoons araw-araw, ungol ni Chang Mang. Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig at saglit na hindi alam kung ano ang sasabihin. Ito ay normal. Kay Tianzong, lahat ay bago, sabi ng Pavilion Master. Huwag na nating pag-usapan ito. Qin Yu? Sigurado ka bang matatalo mo siya? Lumakad siya paarap kay Jiang at pinutol ang alaala ng nakaraan. Hindi napigilan ni Qin Yu na tumahimik. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, sa totoo lang, noong ako ay nasa maagang yugto ng Martial Saint Realm, 18 minuto lang ang kaya kong tiisin kahit na sinubukan ko ang aking makakaya. 18 minutes. Si Jiang siya at ang iba ay nagkatinginan. Tumango si Qin Yu. Pagkatapos, iniba niya ang paksa at sinabing, gayunpaman, ang lakas ng makapangyarihang iyon ay dapat na higit sa kay Tianzong. Pagkatapos ng lahat, iyon ang tunay na katawan ng bigot sa manibela. Ang bigot sa manibela ay napakahiwaga. Nagkaroon pa nga siya ng paraan para makapunta sa Earth mula sa Holy Region. Talagang hindi iyon maihahambing ni Tianzong. Bukod dito, ikapanganak pa lang ni Tianzong. Siya ay nabuklod sa loob ng maraming taon. Natatakot ako na hindi niya maipakita ang buong lakas niya. Hindi dapat maging problema ang pagpatay sa kanya, tahimik na sabi ni Qin Yu. Kabanata 1126, Isang Daliri ng Langit.
Ayon sa mga kalkulasyon ni Chinyu, ang isang bagong panganak na makapangyarihang figure ay tiyak na hindi maipapakita ang kanyang buong lakas. Kung hindi siya nag-iingat ng napakaraming kakaibang bulaklak. Sa kabutihang palad, si Tianzong ay hindi pa nagsisimula ng isang patayan. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay talagang hindi maiisip. Kapag ang isang makapangyarihang figure ay nagpakita ng kanyang lakas, kahit isang bagong panganak na makapangyarihang figure ay hindi siya mapipigilan. Tumingin si Chinyu sa tirahan ni Tianzong, ang kanyang puso ay bahagyang napuno ng pagnanais na lumaban. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling kumilos. Sa halip, binalak niyang pansamantalang magpahinga ng isang araw. Sa panahong ito ng pag-iisa, si Chinyu ay talagang medyo pagod. Bumalik siya sa kanyang kwarto at nahiga sa kanyang kama, nakatulog ng mahimbing. Kinaumagahan. Iniunat ni Chinyu ang kanyang katawan at nagmamadaling lumabas ng silid. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumaril ng isang matalim na liwanag at itinuro ng diretso ang silid ni Tianzong. Yes. Ang matalim na liwanag ay parang laser imagination, direktang tumago sa kwarto ni Tianzong, hinahaplos ang puting buhok ni Tianzong at walang awa na hinampas ang TV. WHO. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Yunlong at sumigaw siya ng may pagbabantay. Bahagyang naningkit din ang mga mata ni Tianzong. Tumingin siya sa direksyon ni Chinyu, at ang isang malamig na ngiti ay hindi maiwasang lumitaw sa kanyang mukha. Chinyu? Sa wakas nagpakita ka na, sabi ni Tianzong sa mahinang boses. Chinyu. Bumalik na siya. Agad na tuwang-tuwa si Yunlong. Bago umalis si Tianzong sa kwarto, nakabaril na si Yunlong. Pinasag niya ang pader, at nagbuga ng puting liwanag ang kanyang katawan. Isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang dumaan sa buong Heaven Gate. Halos lahat ng tao sa Heaven Gate ay nararamdaman ang nagyayelong lamig sa kanyang katawan. Chinyu. Matagal na itinaas ni Yun ang kanyang ulo at galit na umungol. Ang kanyang nakakatakot na panloob na chi ay talagang nabasag ang mga ulap sa kalangitan. Pinitik ni Chinyu ang kanyang mga tenga at nakasimangot na sinabi, ano ang sinisigaw mo? Hindi ako bingi. Pinandilatan ni Yunlong si Chinyu at sinabing, matagal na kitang hinihintay, kasuklam-suklam na tao. Tinuya ni Chinyu, kung tanga ka, huwag mong sisihin ang iba sa pakikipaglaro sa iyo. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Yunlong. Ikinawi niya ang kanyang kamay at isang sinag ng liwanag na putok patungo kay Chinyu. Ang malaking kamay ni Chinyu ay kumislap at nagpakalat ng sinag ng liwanag. Hayaan mong lumabas ang iyong amo, tahimik na sabi ni Chinyu. Chinyu? Isang buong linggo na akong naghihintay sa iyo. Sa sandaling ito, lumulutang ang figure ni Tianzong. Ang kanyang figure ay parang multo, napakabilis. Inilagay ni Chinyu ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, salamat sa paghihintay sa akin. Upang mabayaran ka, mag-iiwan ako sa iyo ng isang kumpletong bangkay. Anong malalaking salita, malamig na sabi ni Tianzong. Nagpakabait akong iwan ka sa Cloud Dragon Island, pero ninakaw mo ang kakaibang bulaklak. Chinyu? Kasuklam-suklam ka talaga. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti nang marinig niya ito. Huwag kang magpakatanga. Kung ayaw mo akong patayin, hindi ko nagagawin ang planong ito. Hindi ko kailangan ng higit sa 100 kakaibang bulaklak. Nanlamig ang mukha ni Tianzong. Hindi niya inaasahan na ang kanyang panlilinlang ay matutuklasan ni Chinyu. Wala nang kalokohan. Gawin na natin. Nagsimulang tumaas ang aura sa katawan ni Chinyu. Nang maramdaman ni Tianzong ang panloob na chi sa katawan ni Chinyu, bakas ng pagkagulat ay hindi maiwasang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi katakatakang hindi siya nagpapakita ng sarili sa loob ng napakaraming araw. Napunta siya sa pag-iisa, malamig na sabi ni Tianzong. Ang kanyang malabo na mga mata ay dumampi sa katawan ni Chinyu. Sa isang sulyap, nakikita na niya ang kasalukuyang kaharian ni Chinyu. Gitnang yugto ng Martial Saint Stage. Sa tingin mo ba ay magiging kapaki-pakinabang ang gayong pambihirang tagumpay sa harap ng isang makapangyarihang figure? Hindi mapigilan ni Tianzong ang panlilibak. Subukan natin ito. Hindi ko rin alam.
Ngumisi si Chinyu, na nagpapakita ng isang subo ng puting ngipin. Sa sandaling ito, mahabang humakbang pasulong si Yun at nagalit, Chinyu, maglakas loob ka bang makipaglaban sa akin? Isa kang talunan na kalaban. Huwag kang lalabas at sumigaw. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay. Aawayin kita, tanga ka. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Chiang Mang. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng eskarlate na ningning. Ang ningning na ito ay tila nagmula sa dugo at lubhang nakakatakot. Dama po rin ang tingin ni Yunlong sa katawan ni Chiang Mang. Anak, matagal na kitang gustong patayin, Yunlong gnashed his teeth and said. Hahaha, halika. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Chiang Mang at kinuyam ang kanyang kamao at sinugod si Yunlong. Pinalaki ni Chinyu si Tianzong sa harap niya at sinabing, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Ang mga mata ni Tianzong ay napuno ng bakas ng panghihinayang. Bahagyang bumantong hininga siya at sinabing, masasabi ko na mayroon kang mataas na prestihiyo sa gitna ng karamihan. Ito ay tiyak na ganitong uri ng prestihiyo ang naging dahilan upang hindi mo makilala ng malinaw ang iyong sarili. Alam mo ba na sa harap ng isang makapangyarihang tao, ang isang martial saint ay ganap na walang kapangyarihan na gumanti? Biglang nagpalabas ng paputok na sigaw si Tianzong. Bahagyang nakakurot ang kanyang payat na palad sa direksyon ni Chinyu. Boom! Ang espasyo sa paligid ng Chinyu ay tila nagsimulang kumulo sa sandaling ito. Ang apat na dingding ng espasyo ay naglabas ng napakalakas na presyon, na para bang gusto nitong durugin si Chinyu sa tinadtad na karne. Ang sumusunod na pag-atake lamang ang nagawang i-compress ang espasyo sa ganoong paraan. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kakilakilabot ang isang makapangyarihang figure. Si Chinyu ay hindi nagpakita ng kahit katiting na panik habang pinagmamasdan niya ang pagbagsak ng kalawakan sa paligid. Ang kanyang pares ng itim na malahiyas na mata ay naglalabas ng layunin at determinasyon sa labanan. Sa sandaling ito, biglang nagpakawala ng galit si Chinyu. Bigla niyang itinaas ang magkabilang braso at pilit na tinulak ang espasyong gumuho na. Boom! Sa ilalim ng pagkapata sa pagitan ng magkabilang panig, tila hindi na makayanan ng espasyo. Nagsimula talaga itong gumuho at mabasag tulad ng mga tipak ng salamin, na gumagawa ng mga basag na tunog. Isang malaking itim na walang laman ang lumitaw sa harap ng lahat. Ito ay tila isang black hole na naglalaman ng mahiwaga at hindi maarap na bagay at enerhiya. Bago pa masilip ang lahat, ang gumuhong espasyo ay bumalik na sa orihinal nitong estado. Hindi nagulat si Tianzong. Bahagya lang siyang tumango, baka sa mga mata niya ang paghanga. Mayroon kang ilang kakayahan. Sa kasamaang palad, sa harap ng isang makapangyarihang figure, hindi pa rin ito nagkakahalaga ng pagbanggit, walang pakialam na sabi ni Tianzong. Pagkasabi nito, muling itinaas ni Tianzong ang kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang kamay sa ere, saka iniunat ang isang daliri at marahang idiniin ito pababa. Dumagundong. Isang malaking daliri ang biglang lumitaw mula sa mga ulap. Ang napakalaking daliri na iyon ay tumusok sa mga ulap at bumagsak na may mapangwasak na kapangyarihan. Parang missile. Ang kapangyarihang nasa loob nito ay maaaring puksain ang buong Heaven Gate. Kabanata 1127, ang kompromiso ng makapangyarihan sa lahat. Mabilis na dumidiin pababa ang malaking daliri. Habang palapit ng palapit ang distansya nila ay lumaki rin ang daliri. Halos matakpan nito ang langit at hinaranggan ang mga sinag ng araw. Napakalaking daliri, maaaring ito na ang katapusan ng mundo. Hindi yan daliri, dapat isa itong missile. Paano nagkaroon ng ganoong daliri? Pelikula ba ito? Ang kasalukuyang teknolohiya ay talagang kahanga-hanga. Maraming ordinaryong tao ang tumingin sa daliring nakadiin at nabigla. Lahat sila ay animated na nag-uusap. Gayunpaman, ang maraming mga disipulo ng Gate ng Langit ay may labis na hindi mapakali na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Masyadong nakakatakot ang daliring ito. Ang nakakatakot na ningning na iyon ay halos mabulag ang mga mata ng lahat. Naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu habang sinabi niya, Tianzong, sinusubukan mo bang sirain ang buong Heaven Gate? O ano? Inilagay ni Tianzong ang kanyang mga kamay sa likuran niya.
Hindi maiiwasan ng isang mahusay na labanan ang mga casualty. Hindi mo ba naiintindihan ang prinsipyong ito? Ang ekspresyon ni Chinyu ay hindi maiwasang maging malamig. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang daliri. Agad siyang bumangon sa lupa at ikinuyom ang kamao para salubungin ito. Boom! Isang kamao ang nabasag sa daliri, ngunit ito ay parang itlog na tumatama sa bato. Hindi ito nakapukaw ng kahit isang ripple. Nawala ang lahat ng lakas ni Chinyu sa sandaling hinawakan nito ang daliri. Walang silbi. Umiling si Tianzong, tila napakatiwala. Hindi maiwasan ni Chinyu na sumimangot. Kung ang daliring ito ay nahulog, pabayaan ang Heaven Gate, ang buong lungsod ay magdurusa. Hindi natin dapat hayaang dumampi sa lupa ang spell na ito, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Bahagya siyang napapikit at bumulong. Pagkatapos, naglabas ng gininto ang liwanag ang kanyang katawan at nagsimulang lumaki ang kanyang katawan. Sa isang kisap mata, ang katawan ni Chinyu ay lumaki ng 12 beses. Ang malaking figurang iyon ay biglang lumitaw sa lupa ng Heaven Gate. Damn it! Ultraman! Tingnan mo, may Ultraman. F*CQ, walang Golden Ultraman. Ito ay dapat na isang ilusyon. Maraming tao ang nagtaas ng ulo upang tingnan ang malaking figure ni Chinyu, hindi namamalayan na may darating na panganib. Walang hangganang Dharma Idol. Agad na nakita ni Tianzong ang spell na ibinabato ni Chinyu. Ang lahat ng mga spelling ng Dharma Idol ay top-notch spells. Kung walang tiyak na background, imposibleng matutunan ang gayong mga spelling. Ano ang background ng batang ito? Hindi napigilan ni Tianzong na sumimangot. Si Chinyu, na naghagis ng walang limitasyong Dharma Idol, ay malamig na tumingin sa daliri. Nagpatuloy ang daliri sa pagpindot pababa. Nang 100 metro na ang layo mula sa lupa, nagkaroon na ng reaksyon sa lupa. Ang bundok ay gumuho at ang mga puno ay bumangon mula sa lupa. Ilang saglit, lumipad ang buhangin at mga bato at nagdilim ang langit. Ang gininto ang liwanag sa katawan ni Chinyu ay naging mas malakas at lumakas, at ang kanyang panloob na chi ay pinakawalan ng husto. Ha! Nang dumating ang daliri, biglang umungal si Chinyu. Nag-cross arms siya at hinawakan ang daliri niya sa braso. Naglabas ng gintong liwanag mula sa katawan ni Chinyu. Ito ay kasing silaw ng araw. Kasabay ng gintong liwanag, isang napakalaking kapangyarihan ang sumabog mula sa pagitan ng kanyang mga braso. Nagpakawala si Chinyu ng sunod-sunod na galit na dagindong habang hawak niya ng mahigpit ang daliri. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ay masasabing kayang sirain ang anumang bagay na kasing dali ng pagsira ng patay na sanga. Parang dudurugin niya ang daliri. Bahagyang bumantong hininga si Tianzong at sinabi sa mahinang boses, isang mantis na sumusubok na huminto sa isang karwahe. Hindi mo alam kung patay ka o buhay. Isang martial saint lamang ang nangahas na lumaban sa isang makapangyarihang tao. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang pangungusap, sumimangot siya. Lumitaw ang mga bitek sa dalawang dingding ng daliri ni Chinyu. Crack, crack, crack. Patuloy na maririnig ang tunog ng crack na para bang umabot na sa limitasyon nito. Kumunat ang noo ni Tianzong. Paano magkakaroon ng ganoong lakas ang batang ito? Bago pa siya mabigla, dumami na ang mga bitek sa daliri. Lumiwanag ang liwanag mula sa bawat bitek. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at nagpakawala ng galit na dagandong. Ang kanyang lakas ay tila na-exerted sa limitasyon. Sa wakas, hindi na nakayanan ng daliri at direktang sumabog. Sa isang iglap, natakpan ang kalangitan ng liwanag ng pagsabog. Ang nakasisilaw na liwanag ay nabulag sa hindi mabilang na tao sa maikling panahon. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Tianzong. Naisip niya na ang pagpatay kay Chinyu ay magiging walang hirap. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang spell na ginawa niya ay madaling maluso. Matapos durugan ang daliri, bumalik sa normal ang langit. Hinubad ni Chinyu ang kanyang malaking katawan at tumayo sa harap ni Tianzong. May bakas ng pawis sa mukha niya. Malinaw na ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding pressure kay Chinyu. Mayroon kang kakayahan, walang pakialam na sabi ni Tianzong. Pinunasan ni Chinyu ang pawis na malapit ng umagos pababa.
Ngumisi siya at sinabing, Tianzong, ito ba ang iyong trump card? Talagang binaygo niya ako. Tinaas ni Tianzong ang kanyang mga kilay at walang pakialam na sinabi, Qinyu, minamaliit mo ba ang isang makapangyarihang tao? Alam mo ba na ang isang makapangyarihang tao sa mundong ito ay isang pag-iral na maaaring sirain ang isang buong bansa? Oh, hindi mapigilan ni Qinyu na mapangiti. Isang katawan na nabuklod sa loob ng 1,000 taon at malapit nang maubusan ng chi at dugo ang nangangahas na tawagin ang sarili bilang isang makapangyarihang figure. Kung ikaw ay nasa iyong pinakamataas na kalagayan, natural na matatakot ako sa iyo. Ngunit ang kasalukuyang ikaw, ay ganoon lang. Ang ekspresyon ni Tianzong ay agad na naging medyo pangit. Tulad ng sinabi ni Qinyu, ang kasalukuyang sa kanya ay kakapanganak pa lamang at ang kanyang chi at dugo ay talagang malapit ng maubos. Malayo na siya sa kanyang peak. Kung hindi siya nagtanim ng napakaraming kakaibang bulaklak sa Cloud Dragon Island. Tama ka. Wala talaga ako sa aking tuktok. Gayunpaman, makapangyarihan pa rin ako. Talagang hindi ako isang tao na may kukumpara ng isang maliit na martial saint na tulad mo, walang pakialam na sabi ni Tianzong. Malapit nang mabuksan ang banal na rehiyon. Ayokong patayin ka. Bakit hindi mo ibigay ang natitirang kakaibang bulaklak at pakakawalan kita? Ang mga salitang ito ay agad na ikinagulat ng lahat. Ang Tianzong na ito ay tila nananakot, ngunit sa katotohanan, ang kanyang tono ay puno ng kompromiso. Is he admitting defeat? May umuungol sa mahinang boses. Marahil ang Tianzong na ito ay gustong mapanatili ang kanyang lakas at magtungo sa banal na rehiyon. Ngunit siya ay isang makapangyarihang figure kung tutuusin. Para talagang makipagkompromiso sa isang martial saint, hindi ka panipaniwala, masyadong hindi ka panipaniwala. Kabanata 1128, Pagpasok sa Kawalan. Hindi nagulat si Qinyu sa mga salita ni Tianzong. Ayon sa kanyang sariling mga kalkulasyon, ang lakas ni Tianzong ay hindi gaanong magamit. Bagamat siya ay nasa Almighty Realm, malamang na siya ay nasa half-step Almighty Realm lamang. Lumapit si Qinyu at malamig na sinabi, Tianzong, ibabalik ko sa iyo ang parehong mga salita. Kung aalis ka ngayon, ililigtas ko ang iyong buhay. Ito ang iyong huling pagkakataon. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, hindi kita bibigyan ng anumang pagkakataong mabuhay. Ang pagtatangka ni Tianzong na lipulin ang buong gate ng langit ay ikinagalit ni Qinyu. Kung hindi siya umalis, tiyak na papatayin niya ito. Dahil sa sinabi ni Qinyu, tumawa ng malakas si Tianzong. Ang matandang tawa na iyon ay umalangaw-ngaw sa buong Heaven Gate at hindi huminto ng mahabang panahon. Napakawalan Jia. Sigaw ni Tianzong. Parang kulog sa langit. Siya ay humakbang pasulong at malamig na sinabi, kung ganoon, papatayin kita at aayusin ang iyong katawan upang makabawi sa aking pagkawala. Dahil doon, ang figure ni Tianzong ay biglang nawala at lumitaw sa harap ni Qinyu sa halos isang iglap. Ang bilis na iyon ay halos hindi matukoy ng mata. At sa sandaling nakalapit si Tianzong kay Qinyu, ang kanyang palad ay agad na pumutok ng may ningning. Ito ang lakas ng isang makapangyarihang figure. Sa isang hininga, nakapagbigay siya ng isang malakas na spell. Boom! Hinawakan ni Tianzong ang ilaw sa kanyang kamay at inihampas ito sa dibdib ni Qinyu. Nagtipon ng liwanag sa isang punto at sumabog, na agad na pinaatres si Qinyu ng 12 metro. Isang malalim na kalmo ang naiwan sa kanyang mga paa. Gayunpaman, ang pag-ataking ito ay hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala sa Qinyu. Hindi man lang nag-iwan ng marka. Ang tigas ng katawan. Kumunat ang noo ni Tianzong. Malamig na tiningnan ni Qinyu si Tianzong at sinabing, binigyan kita ng pagkakataon. Dahil hindi ka aalis, manatili ka. Kay abangan. Sa puso ng lahat, mayroon lamang itong dalawang salitang ito. Talagang nagbabala at nagbabanta si Qinyu sa isang makapangyarihang tao. Isang makapangyarihang figure tulad ng maalamat na Divine Dragon sa kalangitan. Sa sumunod na segundo, mabilis na naglakad si Qinyu. Wala siyang anumang magarbong pamamaraan, tanging isang malakas na pisikal na katawan at ang walang katulad na siksik na espiritual na kapangyarihan. Ang espiritual na kapangyarihan ay nagbigay ng suporta kay Qinyu,
at ang pisikal na katawan ay kumilos bilang isang carrier. Ang kapangyarihang nabuo ng kombinasyong ito ay walang katulad na kapangyarihan. Bang! Tinapakan ni Chinyu ang karakter na walking, at ang kamao sa kanyang kamay ay bumaril na parang kanyan. Hindi pinili ni Tianzong na umiwas, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay para salubungin si Chinyu. Habang kumalat ang malakas na tunog, biglang nagbago ang ekspresyon ni Tianzong. Ang lakas ng suntok na ito ay higit pa sa imahinasyon ni Tianzong. Naramdaman na lamang niya ang mga alon ng pamamanhid sa kanyang kamao. Ang malakas na enerhiya ng Qi ay pinilit pa siyang umatras ng paulit-ulit. Isang makapangyarihang figure ang napilitang umatras. Walang nang-ahas na maniwala sa eksenang nasa harapan nila. Hindi tumigil doon si Chinyu. Naikuyom niyang muli ang kanyang kamao at lumapit. Lihim na naramdaman ni Tianzong na hindi maganda ang mga bagay. Ang lakas ng katawan ni Chinyu ay lampas sa kanyang imahinasyon. Hindi na siya nang ahas na makipagsagupaan muli sa katawan ni Chinyu. Sunod-sunod na lang ang pag-atras niya, bumaril hanggang sa himpapawid. Anak, may kakayahan ka talaga. Tianzong tila nagalit dahil sa kahihiyan. Ang kanyang siksik na enerhiya ng Qi ay dumagundong sa kanyang dibdib, na para bang siya ay magpapalabas ng isang malakas na spell. Ayaw siyang bigyan ni Chinyu ng pagkakataong mag-condense ng spell. Agad niyang tinapakan ang kawalan at bumaril patungo kay Tianzong. Gayunpaman, ang bilis ng isang makapangyarihang figure sa pag-condense ng isang spell ay masyadong mabilis. Kahit na umatake si Chinyu sa unang sandali, napakabagal pa rin niya ng isang hakbang. Extreme Tyrant Slash. Sa galit na sigaw, nabuo na ang spell sa kamay ni Tianzong. Ang enerhiya ng Qi ay namumuo sa kanyang kamay, at isang kaluskos na tunog na parang pritong beans ang ibinubuga. Ang palad niya ay parang kuko ng baha na dragon. Ilang talampakan ang haba nito at kumikislap sa malamig na liwanag. Tumibok ang puso ni Chinyu. Kahit sa tenga at katawan, naamoy niya ang bakas ng panganib. Chila. Ang palad ni Tianzong ay tumama pasulong. Ang kapangyarihan ng Ultimate Tyrant Slash ay hindi mailarawan sa mga salita. Ang ilang talampakan ng liwanag na iyon ay tila kayang basagin ang kawalan. Sa ganoong kalayuan, walang mapagtataguan si Chinyu. Naglabas ng berdeng ilaw ang kanyang katawan. Tinakpin ng liwanag na ito ang buong katawan ni Chinyu, na para bang nakasuot siya ng layer ng armor. Clang! Ang Ultimate Tyrant Slash ay walang awa na tumama sa katawan ni Chinyu. Ngunit ang berdeng ilaw na iyon ay napakahiwaga. Sa ilalim ng pundasyon ng malakas na katawan ni Chinyu, talagang hinaranggan nito ang pag-ataking ito. Paano ito posible? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Tianzong. Anong uri ng pamamaraan ito? Hinarang talaga nito ang kanyang matinding Tyrant Slash. Ito ay tinatawag na Greenwood True Body. Natutunan ko lang ang unang antas. Ang malamig na boses ni Chinyu ay tumunog sa mga tainga ni Tianzong. Kasabay nito, ang kanyang kamao ay nagpalapat na ng mas nakakatakot na liwanag. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Tianzong. Si Chinyu ay natural na hindi magbibigay sa kanya ng pagkakataong makatakas at agad siyang sinuntok. Sa ilalim ng nakakatakot na suntok na ito, ang buong espasyo ay naging isang nakasisilaw na liwanag. Nakatingin ang lahat sa langit na may nakasulat na di paniniwala sa kanilang mga mukha. Tianzong parang natalo. Wala siyang paraan para makaiwas sa suntok na ito. Tulad ng lahat ay nagulat, ang liwanag ay unti-unting nawala. Ang lumitaw sa harap ng lahat ay katahimikan, at si Tianzong ay matagal nang nawala. Nasaan si Tianzong? Hindi kaya siya tumakbo. Imposible iyon. Sa ganoong kalayuan, wala siyang mapagtataguan. Paano makakatakbo ang isang makapangyarihang tao? Walang sinabi si Chinyu, ngunit ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulubot sa isang malamig na ngiti. Napakalinaw na gumamit si Tianzong ng spatial technique. Sa kritikal na sandaling ito, nawala siya sa kawalan. Lumabas ka. Si Changmang, na nasa gilid, ay nahulog sa parehong sitwasyon. Si Yunlong ay nakatakas sa kawalan. Ang kanyang dugong kamao ay parang walang ulo na langaw, na dumudurog kung saan-saan. Sa kabutihang palad, ang espiritual na enerhiya ni Changmang ay mayaman.
Kahit na nilulastay niya ito, nasa taas pa rin ang kanyang chi at dugo. Pinagmasdan ni Qin Yu ang kanyang paligid at nginisyan, Tianzong, bilang isang makapangyarihang tao, talagang nakatakas ka sa kawalan at hindi nang ahas na tanggapin ang hamon. Hindi ka ba natatakot na mawalan ng mukha? Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa higit sa kalahati ng lungsod, na nagpang-inig sa mga tao sa takot. Sa labanang ito, hindi alintana kung siya ay nanalo o natalo, si Tianzong ay nawala ang lahat ng kanyang mukha. Kabanata 1129, ang galit na si Tianzong. Ang isang Mighty Almighty ay orihinal na naisip na siya ay haharapin ng isang dimensional reduction blow, ngunit sa hindi inaasahan, siya ay binugbog upang magtago sa kawalan. Hindi lang si Tianzong, kundi maging ang kanyang alagad ay ganoon din. Bweng! Sa sandaling ito, ang mga sinag ng liwanag ay bumaril sa lahat ng direksyon, at isang pagsabog ng layunin ng pagpatay ang bumaril mula sa itaas ng Qin Yu. Ang umatake ay natural na si Tianzong. Ang kanyang payat na palad ay walang awa na hamampa sa ulo ni Qin Yu. Isang malaking puwersa ang bumaril kay Qin Yu at nagpaputok ng paputok. Ang kanyang katawan ay direktang bumagsak sa lupa. Nang hindi hinintay na kumilos si Qin Yu, muling tumakas si Tianzong sa kawalan. Sa hindi kalayuan, ang sitwasyon ni Chang Mang ay katulad ng kay Qin Yu. Tila ginamit ni Tianzong at Qin Yu ang parehong taktika. Hinaplos ni Qin Yu ang kanyang ulo. Nakaramdam siya ng kaunting sakit. Naglalaro ng dirty. Hindi mapigilan ni Qin Yu na mapamura. Si Chang Mang, na nasa hindi kalayuan, ay nabaliw. Ang kanyang dugong pulang kamao ay patuloy na pumutok sa paligid, nanginginig ang espasyo hanggang sa ito ay umaalingaw-ngaw. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang silbi. Paanong ang 2 taong nagtatago sa ere ay natama ng kamao ni Chang Mang? Pumaril si Qin Yu mula sa lupa, tahimik na tumingin sa paligid. Swoosh! Isa pang matalim na talam ang lumabas mula sa kawalan, tumagos lamang sa glebela ni Qin Yu. Sa ganoong kalayuan, ang ulo ni Qin Yu ay hiniwa ng madali niya itong naiwasan. Paano ito posible? Si Tianzong, na nagtatago sa kawalan, ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon. Sa ganoong kalayuan, kahit isang makapangyarihang tao ay hindi makakaiwas dito, maliban kung nahulaan niya ang kanyang mga aksyon noon pa man. Hindi naniwala si Tianzong. Muli niyang nilapitan si Qin Yu at sinunggaban ang kinaroroonan ng dantian ni Qin Yu mula sa napakalapit na distansya. Swoosh! Gayunpaman, habang iniunat niya ang kanyang kamay, si Qin Yu ay bumaril ng paurong ng paputok. Nagdulot ito ng pagkamis muli kay Tianzong. Ha! Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Tianzong, at mayroon siyang mahinang nagbabadyang premonition sa kanyang puso. Masasabing swerte ang isa, ngunit ang pag-iwas nito ng 2 beses sa isang hilera, hindi ito isang bagay na maipaliwanag ng swerte. Pwede ba, na nakikita niya ako? Medyo nabigla si Tianzong. Hindi siya naniwala, kaya itinaas niya ang kanyang mga kamay at gumawa ng spell. Isang bahid ng liwanag ang palm unit sa hangin at muling tumama kay Qin Yu. Ngunit sa pagkakataong ito, nagawa pa rin itong iwasan ni Qin Yu. Hindi maganda, siguradong makikita ako ng brat na ito. Malaki ang pagbabago ng mukha ni Tianzong. Upang dodge ito ng 3 beses sa isang hilera, ito ay tiyak na hindi swerte. Naghintay ako ng 1,000 taon bago ang pagbubukas ng Saint Realm. Hindi ako papayag na mangyari ang anumang aksidente sa sandaling ito. Ang mga iniisip ni Tianzong ay biglang umikot sa kanyang isipan, at tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa hindi kalayuan, nakikipaglaro pa rin si Yunlong kay Chang Mang. Ngunit sa sandaling ito, walang pakialam si Tianzong kay Yunlong. Hindi man lang nag-iisip, tumalikod na siya at tatakbo na sana. Ano? Ang isang makapangyarihan ay talagang nagtatago sa hangin at nagpaplanong tumakas. Ang boses ni Qin Yu ay pumasok sa tenga ni Tianzong. Dahil dito, mas naging determinado si Tianzong. Nakita siya ni Qin Yu. F-sick ka. Nagmura si Tianzong sa kanyang puso. Pinabilis niya ang kanyang bilis at nagplanong umalis. Sa oras na ito, wala na siyang pakialam sa kanyang reputasyon. Walang mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay.
Swoosh! Ngunit sa sandaling ito, natapakan ni Chinyu ang formula ng Xing, na salita at agad na naabutan. Hindi naglakas loob si Tianzong na mag-isip ng sobra at sinubukan niyang makatakas. Paulit-ulit nang inisyon ni Chinyu. Dahan-dahan niyang ikinuyom ang kanyang kamao at naglabas ng suntok na maaaring lumabag sa lahat ng batas. Pagkatapos, nakita niyang kinuyam ni Chinyu ang kanyang kamao at walang awa na binasag ito sa isang tiyak na direksyon. Ang nakakatakot na puwersa ng kamao na iyon ay agad na sumabog sa hangin. Parang bombang nagmula sa langit. Ang mapanirang kapangyarihan ay yumanig sa lahat ng direksyon at walang makapipigil dito. Pati ang void ay nanginginig. Isang malakas na puwersa ang tumago sa kawalan at bumasag sa katawan ni Tianzong. Si Tianzong, na nagmamalasakit lamang sa pagtakas, ay walang lakas na lumaban. Ang suntok na ito ay walang awang tumama sa kanyang katawan. Parang nabasag ang kawalan. Si Tianzong, na nagtatago sa kawalan, ay agad na nahulog at walang tigil na dumura ng dugo. Nang makita ito ng lahat, nagulat silang lahat. Ang suntok ni Chinyu ay talagang direktang yumanig kay Tianzong. At nasaktan siya nito. Ang makapangyarihang kaharian ay tila ganoon-ganoon. Naisip ng isa sa kanyang sarili. Bullsh*T, iyan ay dahil ang taong umatake ay si Chinyu. Umakyat ka at subukan, hindi ko dudurugin ang iyong ulo. Nagulat ang lahat sa paghina ni Tianzong, ngunit mas nabigla sila sa lakas ni Chinyu. Hindi narinig para kay Chinyu, na nasa gitnang yugto ng martial saint realm, na makalaban sa isang makapangyarihan. Ikaw, paano mo nagawa? Pinunasan ni Tianzong ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at medyo ayaw niyang sinabi. Itinuro ni Chinyu ang kanyang glabela at sinabing, noon pa lang, nakakuha ako ng isang kayamanan na tinatawag na Desolate Divine Eye. Desolate Divine Eye. Nag-iba ang ekspresyon ni Tianzong nang bumulalas siya, ito ang mata ng maalamat na sinaunang Diyos. Marami kang alam, sabi ni Chinyu na may kasamang pagngisi. Pinunasan ni Tianzong ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Tiningnan niya ang kanyang katawan at nakitang may mga bitek sa maraming bahagi ng kanyang katawan, at tumambad ang kanyang tadyang sa kanyang dibdib. Malapit nang magbukas ang banal na rehiyon. Ikaw at ako ay parehong mula sa Earth. Hindi maiiwasang suportahan natin ang isa't isa sa hinaharap, malamig na sabi ni Tianzong. Ayoko ng kakaibang bulaklak na ito. Regalo mo na lang sayo at hayaan mo na ako. Paano na? Umiling si Chinyu at sinabing, binigyan na kita ng pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Agad na nagalit si Tianzong at sinabing, Chinyu, huwag masyadong lumayo. Gumisi si Chinyu at sinabing, noong gusto mong lipulin ang buong Heaven Gate, naisip mo na bang lumayo? Noong gusto mo akong gamitin sa pagpino ng mga table tasks, at pagkatapos ay patayin ako pagkatapos gamitin ako, naisip mo na bang lumayo? Nipatikip ng ngipin si Tianzong. Hindi niya akalaing makakatagpo siya ng ganoong suliranin nang siya ay isilang pa lamang. Chinyu, mayroon akong karangalan na makilala ang isang malaking pagkakataon sa banal na rehiyon. Kung handa kang palayain ako, maaari kitang irekomende na makilala mo siya. Patuloy na itinapon ni Tianzong ang kanyang mga kondisyon. Gumisi si Chinyu, sa tingin mo ba kailangan ko ito? Galit na sinabi ni Tianzong, huwag mong isipin na talagang natatakot ako sa iyo. Kung susunugin ko ang aking kakanyahan ng dugo, tiyak na makakabawi ako sa pinakamataas na estado. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay ka. Kabanata 1130, pinugutan ng ulo ang isang makapangyarihang figure. Sinusunog ang esensya ng dugo mo. Sa tingin mo bibigyan kita ng chance. Malamig na sabi ni Chinyu. Sinasamantala ang kanyang karamdaman upang kitilin ang kanyang buhay, paano siya pahihintulutan ni Chinyu na tumapak sa tuktok. Kinagat ni Tianzong ang kanyang mga ngipin at sinabing, sa madaling salita, kailangan mong makipaglaban hanggang kamatayan sa akin. Hindi. Umiling si Chinyu. Kailangan kitang patayin. Sobra na ang mararating mo. Agad na inangat ni Tianzong ang kanyang ulo at umungal nang marinig iyon. Ayaw niyang sumuko at muling tumakas sa kawalan. Kasabay nito, mabilis siyang naglabas ng bakas ng dugo sa pagitan ng kanyang mga kilay.
Gayunpaman, bago pa masunog ang asensya ng dugo, nabasag na ni Chinyu ang kanyang kamao pasulong at muli siyang hinayla palabas ng void. Ang pangalawang suntok ay agad na naging sanhi ng pagdugo ni Tianzong sa kalangitan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, Chinyu, ikaw at ako ay walang awayan, bakit mo ako kailangang patayin? Ngumisi si Chinyu, kung hindi ako nakatungo sa gitnang yugto ng Martial Saint Realm today, nailigtas mo ba ako? Nanatiling tahimik si Tianzong. Gusto niyang tumakas sa kawalan sa ikatlong pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito, nabigo siya. Iniabot ni Chinyu ang kanyang palad at itinaas ito upang palabasin ang 7 palad ng kalungkutan. Isang palm print ang lumipad patungo kay Tianzong, at ang gintong liwanag ay agad na tumago sa kanyang katawan. Agad na umatras si Tianzong ng paulit-ulit, walang tigil na sumusukan ng dugo. Sumigaw si Tianzong sa pighati at galit, umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Ayaw ni Tianzong. Ayaw niyang mamatay ng ganoon lang. Chinyu? Ikaw at ako ay walang awayan, ikaw. Ibinuka ni Tianzong ang kanyang bibig, at biglang dumura ng isang bibig ng dugo. Pagkatapos, ang kanyang buong katawan ay nahulog mula sa himpapawid, at ang dugo ay patuloy na umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig, na tila napakasakit. Nang makita ni Chinyu ang kanyang ekspresyon, hindi napigilan ni Chinyu na sumimangot. Anong trick na naman ang nilalaro mo? Tanong ni Chinyu. Itinuro ni Tianzong ang kanyang dibdib at sinabing, hindi maganda. Ang selyong ito ay tila nag-iwan ng panloob na pinsala sa aking katawan. Ang kanyang panloob na chi ay mabilis na naglalaho, at ang kanyang buong katawan ay naging lubhang mahina. Itong selyo, winasak ang aking pundasyon. Ibinuka ni Tianzong ang kanyang bibig at dumura ng isang subo ng dugo. Nasira ang iyong pundasyon. Lalong humigpit ang pagkunot ng noo ni Chinyu. Sa pagtingin sa hitsura ni Tianzong, naawa pa si Chinyu sa kanya. Sa una ay ayaw niyang patayin si Tianzong. Kung tutuusin, hindi niya pinatay ang isang alagad ng Heaven Gate. Ang nakakaramdam ng pagkapuot kay Chinyu ay gusto niyang gamitin si Chinyu sa wala at sunugin ang tulay pagkatapos tumawid sa ilog. Nakatingin kay Tianzong na nakahiga sa lupa sa sakit, sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, nahulog ka na sa ganoong kalagayan. Ililigtas ko ang iyong buhay sa pagkakataong ito. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, mas mabuting huwag mo na akong guluhin sa hinaharap. Sigurado, tiyak, paulit-ulit na tumango si Tianzong. Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Tumalikod na siya at nagplanong umalis. Ngunit sa sandaling ito, isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa mga mata ni Tianzong. Sa sandaling lumingon si Chinyu, biglang sumabog si Tianzong. Hawak ang isang snow white sharp blade sa kanyang kamay, mabangis niyang sinaksak ang ulo ni Chinyu. Pumunta ka sa impyerno. Galit na sigaw ni Tianzong. Ang lahat ng kanyang enerhiyang chi ay natipon sa matalim na talim na ito. Ads by Pop Future. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumalikod si Chinyu at sumuntok. Ang suntok na ito ay ang 10,000 pamamaraan ng pagbasag na nilikha mismo ni Chinyu. Ito rin ay ang pagtitipon ng panloob na chi. Boom! Ang malaking banggaan ay agad na nabasag ang matalim na talim sa kamay ni Tianzong. Ang katawan ni Tianzong ay natagos ng gintong liwanag na ito, at nahulog siya sa lupa. Tinitigan ni Tianzong si Chinyu at sinabi sa nanginginig na boses, ikaw. Niloko mo ako. Ang suntok na ito ay lumabag sa 10,000 batas. Halata na matagal na itong nabuo at naghihintay kay Tianzong na kumilos. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Tianzong at sinabing, sa tingin mo ba ay naniniwala ako sa iyo sa harap mo? Isa kang makapangyarihang figure, ngunit ginawa mo ang isang kasuklam-suklam na bagay bilang isang palihim na pag-atake mula sa likod. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan? Sa oras na ito, si Tianzong ay ganap na naguguluhan. Sabi niya sa takot, huwag. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Ako. Tinapian ako sandali. Ginagarantiya ko na hinding-hindi ako lalabas sa harapan mo habang buhay. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Tianzong at sinabing, sa tingin mo ba ay paniniwalaan kita muli? Hindi. Huwag.
Kumapang ang takot sa buong mukha ni Tianzong. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang walang katulad na mabangis na kamao ni Qin Yu. Ang enerhiya ng crushing chi ay nagbago sa isang sinag ng liwanag na ilang talampakan ang lapad. Ang sinag ng liwanag ay nagsilang ng nakakapasong temperatura. Sa isang iglap, dumaan ito sa katawan ni Tianzong, naglalabas ng mga alon ng malulutong na tunog. Patuloy na bumagsak ang katawan ni Tianzong pabalik. Lahat ng internal organs niya ay apektado, pero hindi pa rin nadudurog ang katawan niya. Ito ang katawan ng isang makapangyarihang figure, walang kapantay na matigas. Bagamat may ordinaryong pangangatawan si Tianzong, ang kanyang katawan pagkatapos na humakbang sa isang makapangyarihang figure ay umabot pa rin sa isang nakakatakot na tigas. Ads by Pop Future. Maging ang buong lakas na suntok ni Qin Yu ay hindi nagawang sirain ang kanyang katawan. Bweng! Sa sandaling ito, isang sinag ng gininto ang liwanag ang lumabas sa pagitan ng mga kilay ni Qin Yu. Ang sinag ng liwanag na ito ay parang punyal, na madaling pumasok sa pagitan ng mga kilay ni Tianzong. Ang parang dagger na sinag ng liwanag na iyon ay direktang winasak ang divine sense ni Tianzong. Nanlaki ang mga mata ni Tianzong, nasusulat sa kanyang mga mata ang kawalang paniwala bago siya namatay. Hindi niya akalain na magiging ganito ang resulta ng pagkakabuklod ng kanyang katawan sa loob ng 1,000 taon para sa kapakanan ng banal na rehiyon. Bang! Bumagsak ang katawan ni Tianzong sa lupa. Isang makapangyarihang figure ng isang henerasyon ang bumagsak ng ganoon. Malamig na tiningnan ni Qin Yu ang katawan ni Tianzong. Walang kahit katiting na awa sa kanyang mga mata. Nahanap mo ito ng mag-isa, malamig na sabi ni Qin Yu. Tahimik ang paligid. Makalipas ang kalahating segundo, ang mga tandang ay nagmula sa lahat ng direksyon na parang tidal wave. Si Qin Yu, talagang nakapatay ng isang makapangyarihang figure. Isang tunay na makapangyarihang figure. Ang pagtawid sa mga kaharian upang pumatay ng isang makapangyarihang tao, siya ay talagang umiiral. Upang masaksihan ng sarili kong mga mata ang eksenang ito, ang buhay na ito ay hindi walang kabuluhan. Inilibot ng mga mata ni Qin Yu ang kanyang paligid. Pinuhay niya ang mapanglo na mata ng Diyos at tumingin ng 1,000 milya ang layo. Sa dilim, parang may pumipintig. Isang nakatagong panloob na chi ang umatras sa sandaling ito. Walang sinabi si Qin Yu. Alam niya na dahil nakapaghintay si Tianzong sa banal na rehiyon sa loob ng ilang taon, tiyak na may iba pang makapangyarihang tao na gumamit ng parehong pamamaraan. Matapos patayin si Tianzong ngayon, hindi na dapat magkaroon ng iba pang mga bagong panganak na makapangyarihang tao na darating para saktan siya. Ang isang suntok ay sapat na upang maiwasan ang 100 suntok.